So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another year-end full review na naman tayo, and this time, ang babalikan natin at i-full review ulit natin ang isa sa sobra ring benta na smartphone noong bare months, at ito ang Oppo A5i. Tara, check natin. So yan, shout out sa mga nakanood na ng ating unboxing, full review, 5 reasons, top features, and sulit ba na content natin sa Oppo A5i. And this time, since patapos na po ang 2025 at marami pong naghahanap ng smartphone ngayon, nagmura. So syempre, ire-recommend ulit natin or i-full review ulit natin ng Oppo A5i, isa sa sobrang mura na smartphone na lumabas ngayong 2025, at sobrang excited na ako going 2026 kung ano pa ba ang ma-offer ng mga brands sa atin. Kasi itong 2025 ang isa sa itong 2025 yung taon na sobrang nagbagsak ng presyo ang mga smartphones. Hindi ko in-expect na nawawalan ako ng time mag-review kasi ang dami pong nagsisilabasan. Hindi ko alam bibiling ko, sobrang tambak dahil sobrang ang dami pong lumalabas sa smartphone at nakakalito na. Syempre sa mga consumers natin, ano ba ang maganda? Merong Oppo A5i, merong Tecno Spark Go 2, may Smart 10, may A06, di ba magulo? So syempre dito sa ating video, focus natin ng Oppo A5i. Kung ano ba ang magagandang features din ito, or syempre may mga cons din siya, panigurado. At yun nga, and when it comes sa SRP, I think ang SRP nito is around nasa 5,000 plus. Pero dito sa online, sa official store ng Oppo, dito sa ating View Products, pag clinic nyo tong View Products natin, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. Additional discount po yan doon sa discount nyo sa shop. So meron pang discount nyo sa shop, meron pa pong discount dito sa ating video. So up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha. Tinignan natin siya sa official store ngayon ni Oppo sa online, and meron lang po siyang presyo. Biruin mo the 128GB is 4,000 pesos and the 64GB is 3,300 pesos. So mas mahal lang siya ng few hundred of pesos sa Oppo A3X, at gumawa na rin ako ng phone comparo about sa dalawang smartphone na yan. Pero eto mga ka-J-Vlog yung 3.3 netong 64GB, there's a possibility na makuha nyo to ng saradong 3,000 piso pag gin-apply nyo pa yung ating voucher. Tapos yung 4,000 ng Oppo A5i na 128GB, there's a possibility makuha nyo ng 3.6 or 3.7. Napakamura, 3,000 plus na smartphone, and kumbaga for its price or for its specs, okay naman siya at sulit din naman kahit papaano. At yun nga lang, sa mga nagtatanong, Lods, ano ba pinagkaiba niyan sa Oppo A3X? To be honest, walang gano. Pareho-pareho sila ng Oppo A3X. At yun nga yung natatawa ko. Pareho pa rin sila available. Dapat finish out na A3X at ito na lang yung pinalit. Para hindi na maguluhan yung consumer. Ano ba bibiling ko, A3X mo o Oppo A5i? Kasi syempre majority bibilin yung Oppo A3X kung wala naman ganun pinagkaiba, kasi mas mura siya ng few hundred of pesos. Pero hindi mo rin siya masasabing latest, kasi even the software din is Android 14. So pareho rin sila ng software out of the box ng Oppo A3X. Pero syempre kung compare mo naman sa mga ibang brands, yun, mas sulit naman din kahit papaano for its price ang Oppo A5i. Unang-una yung chipset nga. So kung naghanap kayo ng smartphone na merong Snapdragon, ito rin ang magandang i-recommend sa inyo. Ito ng pinakamura na smartphone na merong Qualcomm Snapdragon chipset. Again, hindi naman po mabagal ang 6S Gen 1. Siguro nagdedepende na lang yan sa optimization ng software. Kasi when it comes sa GPU niya, Adreno 610, based on my experience sa mga ibang smartphone na merong Adreno 610, hindi naman po sila mabagal. Hindi naman literal na sobrang bagal ng Oppo A5i. Meron mga instance na, for example, nag-open kayo ng mga certain application na ayun, matagal siya minsan mag-load, may delay of opening of apps. Hindi naman siya every time. May mga certain time lang. At ang ginagawa ko kung naka-experience ako niyan, ni-refresh ko yung RAM niya or kino-close ko lahat ng mga applications para mag-refresh. And after that, nagiging okay rin naman siya kahit papaano. So again, ang Oppo A5i, I will not recommend this for gamers. So, hindi po siya pwedeng pang gaming. It can handle games lang naman like MOBA games, ML, COD, and even COD. Pero again, sa mga games na yan, hindi po siya smooth kahit na naka high settings tayo. Genshin, wag nyo nang balakin. Nararan niya
pero hindi po siya ganun ka-playable kasi sobra siyang nag-frame drop at wag nyo nang balakin mag-uwa kasi sa Genshin nga hindi niya na nakakaya, paano pa kaya ang Wuthering Waves. And for me, sa Roblox, 50-50 rin tayo dyan sa Roblox kung ma-handle niya ba. Pero yun, panimulang smartphone ng anak nyo, pwede rin naman siyang i-recommend dahil sobrang mura nga lang. And I suggest go for the 128GB of internal storage dahil few hundred of pesos lang naman ang idadagdag nyo dyan. At kumbaga when it comes sa pagiging sulit, sa 128GB na tayo going 2026 kasi 64GB is sobrang late na yan going 2026 at kung bibili nyo 64GB siguro depende sa user or depende sa consumer kung siguro mga senior citizens natin, yung mga parents natin na hindi naman gano'ng active for social media like mga gusto lang nila calls and text, makanid ng radyo, manood ng mga Netflix or YouTube, pwede po sa kanila to. And for mga anak nyo na kailangan nyo lang sila bigyan ng smartphone, take for example, kailangan nyo sila makontak, kumbaga panimula rin nilang smartphone, pwede rin naman po i-suggest or may recommend ng Oppo A5i. Pero kung isa kayong consumer na heavy user, medyo picky when it comes sa specs, I will not recommend Oppo A5i para sa inyo. Syempre, when it comes sa pagiging picky ng specs, you need to step up your budget. Kailangan yung dagdagan yung budget nyo kasi don't expect too much for a smartphone na 3,000 to 4,000 pesos lang ang price. Kasi meron lang yang mga specifications na bumabagay sa kanyang presyo. Meron sinasabi na ganito lang siya, ganun lang naman. Magkano nyo lang ba nabili? 'Di ba? Magreklamo kayo kung nabili niyo yung smartphone 10,000 tapos ang binigay na resolution HD 720p ay talagang pangit 'yun. Binigay na chipset is Unisoc T603, mga ganyan. Magreklamo kayo kasi hindi po talaga bagay ang kanyang price sa specs. Pero kung ganito lang naman, 3,000 pesos, okay na yan ang ma-offer ng Oppo A5i. Ang pinakamaganda rin sa smartphone na to yung overall display kasi yung nits of brightness ng display niya napakataas. Sobrang liwanag ng display quality nitong Oppo A3X and when it comes sa resolution, punch hole display, yan naman na talaga ang dapat natin makuha for its price at yan na yung parang acceptable na makukuha natin mga specifications sa ganitong presyon na smartphone, okay? So, ang maganda rin sa Oppo A5i na na-adapt din niya sa Oppo A3X is yung camera. So, when it comes sa camera ng smartphone na to, yes, parehong-pareho sila ng Oppo A3X sa merong 5 megapixel front-facing camera and a 8 megapixel rear camera. Pero solid, napakalinaw ng camera nito for its price. Again, kayang-kaya niyang talunin yung mga ibang smartphone na merong 50 megapixel and 32 megapixel sa ganitong presyohan. Dahil when it comes sa quality, very sharp. Napaganda ng color accuracy ng Oppo A5i. Malinaw siya. At ito isa mare-recommend ko na smartphone kumbaga when it comes sa camera performance sa murang halagang smartphone. Yun, kung isa kayong consumer na camera centric, ayan, okay na okay po i-recommend ang Oppo A5i para sa inyo. Tapos yun nga, it has a single speaker. Pero yung single speaker niya, since yung iba kasi di ba ngayon ang nauuso is napataasan na sila ng volume. Kasi ngayon nauuso is beyond 100% volume na makikita rin naman natin dito sa Oppo A5i na kung hindi nila na-achieve yung dual series speakers, ang ginagawa nila is tinatasan na lang yung volume ng mono speaker nila beyond 100% volume. And yung dual, yes, mas maganda or mas better talaga ang dual series speakers kasi mas balance ang sound, mas maganda ang bass. Pero dito sa Oppo A5i, when it comes sa kanyang pagiging single speaker, malakas, yes, kasi meron nga siyang volume booster at hindi naman siya tunog lata based on my observation. Yun naman, all goods naman din yung camera all goods din naman yung speakers nitong smartphone na to, especially pag nanonood kayo or naglalaro for its price. Again, for its price. Yun nga, ilang beses ko nang binalikan ng specs nito, wala talagang pinagkaibang Oppo A5i at ang Oppo A3X. Even the battery capacity is 5100 mAh battery capacity. With 45 watt fast charging. So yes, 5100, I know sa mga iba is nalilita na sila sa 5100 kasi usually yung mga iba in-offer na ngayon ni 6K and 7K. Pero 5100 specs wise is malaki pa po yan. No worries. At matagal pa rin naman po yan malobat. Depende of course sa inyong paggamit. Pero when it comes sa standby time, especially for example, pag isa kayong motor taxi rider, delivery rider, okay na okay to at matagal siya malobat. At perfect nga siyang i-recommend sa inyo kung ganyan ang inyong work.
Kasi yung needs of brightness nito malakas. Kaya pag gagamitin nyo to sa outdoor, hindi kayo mahihirapan tignan yung display ng inyong smartphone. Even though merong nakatirik yung araw, ganyan, makikita nyo pa rin yung display ng smartphone nyo. Ang pinakamalupit dito, yun nga, for example, malobat kayo, kumain ka lang, maligo ka lang, full charge na agad itong smartphone nyo dahil yung 5,100 mAh battery capacity ng Oppo A5i maning-mani lang yung full charge netong ng kanyang fast charging rate of 45 watts. So based on sa design, it's very identical din naman sa Oppo A3X, especially the Nebula Red. And siguro nagkaiba lang sila when it comes sa second color kasi sa Oppo A3X is ocean blue. Dito sa Oppo A5i is yung lavender nila. When it comes sa water protection, very basic lang water protection niya is IP54 water and dust resistant. So pwede lang siya matalsikan ng tubig. For example, mga raindrops, ganyan. Pero it's a big no-no when it comes sa submersion o ng water. Sa mga naghahanap ng murang smartphone ngayong 2025, for me, okay rin naman pong i-recommend ang Oppo A5i para sa inyo. Grabe, 3 to 4,000 pesos meron ka ng smartphone na meron 120 GB and 4 GB of RAM. Again, let's appreciate din yung mga ma-offer ng brands and always manage your expectations sa inyong budget. Don't expect too much for a price na 3 to 4,000 pesos. Sa ganito mga lang specification, sobrang na-appreciate ko na as a content creator or as a tech reviewer dahil again, ang tagal ko na nagre-review ng smartphone. Noong 2020, 2021, hindi po tayo nakakuha ng smartphone na ganitong kaganda ang specs noong 2021 or 2020 na ganyan ang presyo. Usually, pag 5 to 6,000 pesos, ang sakit sa ulo ng mga chipset niyan, sobrang itatapon nyo sa sobrang bagal. Pero ngayon, pamura na ng pamura ang mga smartphone at paganda na ng paganda ang specs sa mga budget meal. So, yon. Again, kung gusto nyo ito makuha na sobrang mura at may discount pa, additional discount dito kayo bibili sa ating View Products, mura lang po dyan at tamang-tama nagsisale po ang Oppo ngayon sa official store nila sa online. Grab your chance to get your Oppo A5i sa murang halaga with additional discount voucher dito sa ating product link up to 1,000 pesos off.